ma'am sir, dito po tayo sa Balungaw, Pangasinan. Sinisilip tayo rito, farm lot, may rice land. Ayan po yung end po, nasa likod po wala tayo. Ayan po yung property, yung nakabakod na yan hanggang dun sa may kubo na yan. So may sukat po ito na 4.3 more or less. Ayan. Nakabakod na po yung property. Ito po yung kubo ng kambing. Dati po itong lagaan ng manok na isa na sabong. Pero wala na po. Nag-stop na po yung ating nagkuhan ng mga manok dito. Ayan po. Ayan, tara, ilipin po natin. Hanggang dun po yung property. May mga alaga po silang mga gansa. Ito nakabakod na rin po doon. Ayan. So may mga mangga, may mga milina, tapos star apple. So perfect talaga to sa pag-alagaan ng mga hayop. May mga kambing dito si sir, manok, baka, yan, tapos 2 fish pan pa po. So malilim siya. Ito may kuryente siya, pero sa pinsan niya po ito, pwede daw pong bayaran na lang at papakabit, kasi yung pinsan niya po sa kabila, lupa din ng pinsan yun sa kabila. So ililipat niya yan kung hindi po babayaran, kung magpapakabit po kayo ng bago. Pero kung gusto niyo daw pong bilhin na po yan, transfer daw po sa pangalan para daw po maging pangalan nyo po yung kuryente. Hanggang doon lang naman po yung pagkukunan ng kuryente, mga lapit lang po, mga 200 to 300 meters. Pero sa harap po pwedeng kumuha, pero mas malayo. Pero sabi ni sir, nag-propose daw siya ng poste dyan papunta dun sa harap ng kuryente para mas malapit yung pagkukunan. Pero the same time, pwede daw nyo pong gamitin yung kuryente habang nag-a-apply kayo kung gusto po ninyo. Po mayroon silang tubig dito. So napakaganda pong gawing farm to, mga ma'am sir. Maluwang po yung frontage. Along Barangay Road po ito. Pero ang kagandahan po nito, ma'am, kasama na daw po yung mga tipi. Yan, yung lilim ng mga manok. Pa mga nila. So yun, di na masyadong nalinis ngayon dahil wala na pong di naman hilig ni sir yung mga manok. Yung kumpare niya daw po ang nag-aalaga dati. Ayan po, may mga mangga natin, akasya. So may lilim po ang mga manok natin, native na mangga. So talagang may mga kawayan din po ito. Ito, little arena ni kuya. Diyan niya tinatry, training, practice ng mga manok niya. May mga ilaw din eh. Lalagyan niya po ng mga bumbilya yan paggabi, kasi yung mga pang derby na manok, diyan niya tinitrain para hindi po para masanay po yung manok na maliwanag. Tapos may mga speaker pa yan para masanay po na maingay. May CR tayo. Hanggang dyan po sa may mga kawayan yan. Itong kubo po ay tatanggalin daw ni kuya, yung pinsan po ng seller, kasi siya po ang nagpatayo niyan. Ayan po. Papunta po tayo sa labas. Ayan, so yung length ni siguro nito nasa din, 300 mahigit. Tapos yung front, mga tingnan natin mamaya, baka kaya po ng 40. Pero paluwang to. Siship natin po ito sa aerial view natin. Pa mga puno, fruit bearing trees. Kagandahan po, may fish pan to pag may alaga kayong kambing. Yung mga kambing dito lang, hindi po nakatali, nakawala lang, kasi nakaabakod po yung property ni sir. Yan, isang fish pan. Ito kubo, maiwan na yan. Ang ganda pong paglagyan ng dito, yung bahay, kasi tanawin nyo po yung yung Barangay Road, kung sinong darating, sinong papasok.
Ito magandang gawing ano, daanan nyo po. Ayan po yung rice line niya. Ayan po yung sasakyan natin. Ayan po yung barangay road. Ayan. So puntahan po natin mamaya. Kasama po yung rice line na yan. Ayan na po yung mga kambing nila. So estimated ng yung rice land din siguro nasa mahigit 1 hektarya din po. Ito. Hindi pong kubo nito. Maganda yung naglagyan na may CR din po dyan. Maganda po ng pinaglagyan ng kubo. Ito hindi na daw po tatanggalin. Ganyan lang. Tanaw na. Pero kung mas mataas pa pong malagay yung bahay dito, di ang ganda po. Pagka ano po nakakarating po yung pag summer, dumadaan sila sa mismong kalsada. Pero pwede siyang gawin ng papasimento na lang. Ayan, kasama po yung mga yan. So masukal. Ano po, kailangan ng linis. Pero ang ganda ng property na to mga ma'am sir. Ang lapit po ng bayan namin dito, mga ano lang. Sabihin na natin 3 kilometro lang. Pero cemented road lahat. Tapos from National Road, mga 1 kilometro kasi lumiko lang. Pero kung didiretsyon mo, lapit-lapit. Yan po yung fish pond. Dati nag-alaga ng tilapia tsaka hito, dalag, pwede po rito. Yan po boundary natin. So, ang gaganda ng property. Ilang hektarya yung natatamnan kuya ng palay? Ang natatamnan? 7,000 plus 750. 750. So, ano lang? Wala. 700. 2,700 di 1.4 ano? Baka 7,000 kuya. O 7,000 ano? Maluwang kasi. 7,000. So 1.4 hectares daw po yung natatamnan ni kuya. Ito po yung ating caretaker dito. Mabait na caretaker. Hindi nangunguha ng itlog ng manok. Yan yung mga kambing ni kuya. Dami Ating nila dito, yung dito, bayarong manukan. Oo nga, yung ganda ng... Empleyado, ayaw ko. Ayan na po yung... Sige kuya, kasama po yung mga kawayan Sa kanila na yun. Sukat-sukat na lang, no? Pagka... Ayaw po. Palabas tayo sa barangay road para makita niyo po yung barangay road natin. Ayan, kasama po lahat yan, ha. Yun po ang sabi po ng ating seller. Yung pinsan po ng seller natin. Kasama natin siya ngayon. Kasi yung seller nito nasa Manila. Ayun, napakalapit po ng National Road to. Tapos bayan namin nalapit din. Mga 5 minutes, nandito ka na. Wala pa. So, isi-ship natin sa aerial view nito para makita natin mas lalo yung ganda ng property. So, ito po maganda rin gawing subdivide lot. Ayan, may mga nakabili na po dyan. Tapos may mga business po dyan, yung nag-ano ng palay, bumibili ng palay. Ayun, hanggang Manila, 2 hours po at 30 minutes nandito ka na sa property. Sa Tiplex Carmen, SM Rosales, 20 to 25 minutes po yung ating bibiyahihin papunta rito. So, ang lapit po ng Tiplex, Manila. Pag Baguio po, 2 hours lang po mahigit ang biyahe natin dito. Kaya napagitnaan po kami. Balungaw, pag biyahe ka ng Isabela, tapos Ilocos, yan, 2 to 3 hours, hanggang 4 ang Ilocos. La Union, saglit lang po ang La Union. Pag Tiplex ka, 30 minutes, nandun ka na sa Rosario. Ayan po yung property natin. Kompletong package na to. Rice land, farm lot, pwedeng residential. Ayan, napakaganda. So, tara po sa harap. At syempre, ang kagandahan dito sa Balungaw, hindi po binabasa sa lugar na to. Tapos, mayroon pa tayong pinagmamalaking hot spring. Ayan. Kapag gusto nyo pong magpainit, nilalamig kayo, punta lang po kayo sa aming hot spring. Hanggang dito, napakalapit. 3 to 4 kilometers, nandun ka na po sa hot spring po namin.
madaling araw pong pinaka-the-best na pupunta doon. Fresh na fresh yung water. Ayun. Hot spring saka cold spring ng bayan ng Balongaw. Yun po, mountain view pa pala yung aming bundok sa property na to. Kagandahan dito along Barangay Cemented Road. May kuryente din pagkukunan dyan. May mga kuryente na po yan. No? Ayun, may kuryente na po. Tapos, property na to ay talagang napakabilis lang puntahan. Ayan, kung ano po yung gusto nyong gawin na plano sa lupang ito, kahit plat na plat, pwede ka pa rin magdagdag dito ng mga laging hayop. Ayan, kung naliliitan ka po sa pinaglagyan ng kulungan ng mga manok nila. Ayan po, tara po, lakad-lakad lang hanggang maabot natin ang destinasyon sa harap ng property. Pwede din naman dito na kumuha ng kuryente kahit din sa likod kasi dito pang nakadikit yung barangay road. Ayan, ang ganda po talaga ng property na to. Mapaliparan natin ng drone mga ma'am sir para ma-ship natin. Salamat sa inyong pagsama, panunood ng aming mga vlog. Sana makapili kayo. Tawagan nyo na lang po ako sa aking numero, lalagay ko po sa screen, sa aking Viber at WhatsApp. Parehas po yung ginagamit ko. Ito na po yung barangay road. Ayan po yung palabas ng National Road. Ito naman ay Barangay Road. Ayan, dami pong bahay na po doon. So may irrigated tayo dito, irrigation. Galing pong bundok. Ano? Yung kanyang tubig. Estimated frontage bro. Ayan. Dito daw po yung umpisa ng lupa natin. Ayan. Dito sa part na to. Ayan pa ganun. Tapos doon. Mga ilang frontage? Ha? Mga 50? 40 lang, 45 more or less. Mga 45 ang frontage po. Pero papasukat natin ang sagot ni seller dito, yung relocation. Yung iba, pag-usapan na lang daw po kung ano pa po yung sagot po ni seller natin. So direct tayo sa seller, tawad lang po kayo. Kaya gusto nyo makita to, tawagan nyo lang ho kami para may pakausap namin sa inyo. Ito na yung property natin mga ma'am sir. Ayan po yung boundary, tapos lumiko pa ganon, diretsong pa ganon. Ayan po yung kabuuan ng aming lot na inalok sa inyo ngayon. Sana magustuhan nyo. Ang asking price po ni seller dito, 150 per square meter. Ulitin ko, 4.3 area po niya, more or less po kasi tax deck po yung papers nito. Kagandahan po nito ay pangalan po ng nagbebenta. So yun, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana magustuhan nyo. God bless po sa ating lahat.